Hello po, Science Major. So ngayon mag-answer po tayo ng questions in your preparation sa licensure examination for teachers. Sabi po nila, kapag mga Science Majors daw po, ako, malaki po yung chance na magiging top notcher po kayo. Okay? Ang board exam po, hindi po siya palaliman talaga ng alam. More on palawakan po siya ng alam. So ang gagawin po natin palagi is mag-answer po tayo ng iba't ibang mga questions. So I prepared 10 questions for you. Sige po, start na po natin. Which part of the human brain controls basic functions like breathing and heartbeat? Letter A, cerebrum. Letter B, cerebellum. Letter B, cerebellum. Letter C, medulla oblongata. And letter D, thalamus. So, pwede nyo pong i-pause yung video and then papakita ko po yung answer. Okay? So, ang answer po natin dito is letter C, medulla oblongata. Saan po yung cerebrum? Sa mga higher functions na po yan, like thinking and memory. Now, saan po yung cerebellum? Sa balance. Paano po natin tatandaan? Meron po siyang B, meron siyang L, BL, balance. Okay? Ang medulla oblongata po, they keep us moving. Ibig sabihin, they keep us alive. Kaya po kasama dyan yung breathing and heartbeat. Now, yung thalamus naman po, saan po ito? Sa mga sensory information. Okay? So, yan po. Next, number 2. What is the most abundant metal in the Earth's crust? Letter A, iron. Letter B, aluminum. Letter C, copper. Letter D, lead. Okay? Ang answer po natin is letter B, aluminum. Yung iron po, abundant po siya, pero nasan siya? Nandun sa core. Okay? Ang aluminum, nasa crust. Ang tinatanong po dyan, metal ha, hindi non-metal. So, letter A, abundant. Okay? Ang copper, medyo rare siya, pero mas rare tong lead. Okay? So, yan po yung answer natin. Letter B, aluminum. Next, number 3. What is the primary function of the human liver? Letter A, filtering toxins. Letter B, digesting food. Letter C, pumping blood. Letter D, producing insulin. Ang answer po natin dito is letter A, filtering toxins. Saan po yung digesting food? Siyempre sa stomach. No? And nag-start yan actually sa mouth natin. Mechanical digestion tawag natin doon. Okay? And meron din yung chemical digestion kasi meron po tayong mga enzymes. No? Ang pumping blood, syempre sa heart, yung nagpo-produce ng insulin, ano po yon? Pancreas. Okay? Pancreas. Next, number 4. Which human organ is primarily responsible for regulating the body's pH balance? Okay? Ang answer po natin dito is kidneys. Okay? So, syempre, yung mga acid tsaka bases, responsible po dyan yung balance nito, yung kidneys natin. Kaya po, naiiwasan po, syempre dito na madalo yung dugo natin, no? Dito na filter. Kaya naiiwasan po natin yung acidosis kapag sobrang acidic ng blood o kaya alkalosis. Okay. Syempre, stomach, hindi na agad yung answer natin. So, kakancel natin yan lang, hindi natin yung answer natin. Answer po natin is letter B, kidneys. Now, what phenomenon causes a rainbow to form? Letter A, diffraction. Letter B, refraction. Letter C, reflection. Letter D, polarization. Ang answer po natin is letter B, refraction. Ang diffraction po, more on bending yan. Bending of light. Kung tanda po natin yung double slit experiment. No? Ang reflection naman po, more on the bouncing of. Ang polarization, yung alignment po ng mga light waves. Now, ito rin yung answer actually, pero kapag splitting of light into colors, ito po yung answer natin, no? Refraction. Next, number 6. What is the most abundant isotope of hydrogen? Ang answer po natin is protium. Protium po, no? Ang deuterium, pag sinabi po natin palang isotope, pare-parehas po sila ng number of proton. Same lang yan. Okay? Alin po yung different? Yung number ng neutron. Different po yan. Kung magkakaiba po yung number ng neutron niya, ibig sabihin, iba-iba po sila ng atomic mass. Or mass number. Kasi yung mass number po, equal yan sa number ng proton plus the number of neutron. Okay? Now, ang deuterium po, ilan po yung proton niya? Siyempre, isa lang yung proton. Okay? Tapos, meron po siyang isang neutron. Ang tritium, isang proton, dalawang neutron. Ang protium po, isang proton lang,
Wala po siyang neutron. Ang radon, di naman yan isotope ng hydrogen, so automatic cancel po yan. Ang deuterium po, rare po yan. No? Pag sinabing radioactive, ito po yung sasagot natin, tritium. Pero kapag most abundant, protium. Letter P, kasi proton lang yung meron siya. Wala po siyang neutron. Okay? Next. What is the name of the boundary that separates the Earth's inner core from outer core? Ang answer po natin dito is yan, Lehman discontinuity. Ang palatandaan ko po dito is como regule. So, meron po tayong, sige, separate muna natin yung mga layers of the earth. Meron po tayong upper crust. Meron tayong lower crust. Meron tayong upper mantle. Meron tayong lower mantle. And then, meron tayong outer core. And then, inner core. Now, sa pagitan po nito yung ko. Ito, mo. Ito, re. Ito, gu. Ito, le. Okay? Yung ko po, Conrad. Yung mo, moho. Yung re, repeti. Yung go, Gutenberg. Gutenberg. Yan. Or Burge. Ito po, le, Lehman. Kaya, between outer core and inner core, ang sagot po natin is Lehman. Usually, ang tinatanong po dyan is itong moho, crust and mantle. Sagot po natin, moho. Alright? Next, number 8. What is the largest type of galaxy? Ang largest type of galaxy po is elliptical galaxy. Tandaan po natin, letter E. Enormous kasi siya eh. Malaki. Kapag tinanong ano po yung Milky Way, sagot po natin, spiral. Okay? Ang irregular, syempre, more disordered siya. Lenticular, medyo middle size lang siya. Mas maliit to. Okay. So, answer po natin is elliptical, letter E, enormous. Next, number 9. What is the most powerful type of volcano? Letter A, shield. Letter B, cinder. Cinder cone. Letter C, stratovolcano. Letter D, lava dome. Sagot po natin is stratovolcano. Most powerful type of volcano amongst the choices. Ang shield volcano po medyo wide siya. Gentle lang yung eruption niya. Ang cinder po medyo smaller siya. Explosive din siya, pero more on localized kasi yan eh. Next, in the hybridization of carbon and ethene, which orbitals were involved? Letter A, sp, letter B, sp2, letter C, sp3, letter D, none. Ang answer po natin dito is sp2. Ano po itsura ng ethene? May carbon carbon double bond. Tapos para ma-complete natin yung octet, meron niyang mga 4 na hydrogen. Ethene. C2H4. Ilan po yung sigma bonds natin? 1, 2, 3. Yan pong yan, pare-parehas po sila, sp2 hybridized. Okay, mga sigma bonds. Ito pong nasa double bond, meron pong isa dyang pi bond, which is an unhybridized p orbital. Okay? So, check po natin kasi yung arrangement niya around this carbon atom. Ganito po yung shape niya, which is trigonal planar. Trigonal planar. Okay? 120 degrees po yung pagitan. Dito, dito, tsaka dito. So, ang answer po natin is sp2 hybridized. Ganito ko po siya iniisip ng mas mabilis. Ilan to? 1, 2, 3 yung nakapalibot sa kanya. sp, tapos, kasi 2, 2 p, spp. 3, 1, 2, 3. Kapag sp3 sa mga methane yan, yung methane natin, ganito siya, di ba? Merong isang carbon, tapos 4 na hydrogen. 1, 2, 3, 4, sp3. 1, 2, 3, 4. Yan lahat na sigma bond na yan. Pare-pareho silang sp3 hybridized. Okay? So, yun lang po.